Pahina 26 ang Stormy Beauty Principal. Oxford University, Room 608, Lily Hall. Ito ang dorm room ni Claire. Nang pumasok si Nico na bitbit ang lahat ng uri ng gamit ay walang laman ang kwarto kaya wala pa yata ang mga kasama ni Claire. Ang dormitoryo ay may 4 na kama, tila 4 na tao sa isang dormitoryo, at bawat kama ay may pangalan ng freshman na nakakabit sa gilid. Ang kama sa kanan ay nilagyan ng pangalan ni Claire, ibig sabihin ang kama sa kanan ay ang kanyang kama. Inilagay ni Nico ang mga gamit na nabubuhay sa kutson sa kanyang kama at sinabing, napakaluwag pa rin ng mga silid sa gusaling ito ng dormitoryo sapat na rin ang 4 na taong nakatira. Ngumiti si Claire at sinabing, Tito Magnus, salamat. Muli ay nagdilim ang mukha ni Nico nang marinig ang pangalan. First time niyang sumigaw din siya, maraming tao sa labas, at hindi siya magaling sa public. Ngayon ay 2 na lang sila sa dormitoryo na ito, ang batang babae na ito ay talagang naglakas loob na sumigaw ng isang subo ng tiyuhin. Malinaw na kailangan mong bugbugin. Hindi yun ang tamang pangalan para sa iyo. Ganun na ba ako katanda? Hindi mo ba dapat tawagan si Nico? Sabi ni Nico na may itim na mukha. Sa tingin ko si Uncle Magnus ay isang magandang pangalan para dito. Sabi ni Claire na inosente ang mukha. Subukan mong sumigaw ulit. Naniniwala ka bang bubugbugin kita? Ha! Pagkatapos ay papalitan ko ang aking pangalan. Magandang babae, halika, tawagan si Nico para marinig ito. Nico, tigilan mo na. Isang po. Naging itim ang mga mata ni Nico at halos hindi siya matamba sa lupa haunted. Sinong gumagawa ng eksena? Teka, ano ang sinigaw niya? Nico, kung paano ginagawa ng pangalang ito ang mga tao ng kakaibang pakiramdam, na parang sa pamamagitan ng isang pagpapalagayang loob. Miss Hardy, may utang ka bang bagbog? Sa tamang panahon, nangangati din ang mga kamay ko para sa ilang matigas na hampas. Sabi ni Nico na may tigre na mukha. Lumingon ang mga mata ni Claire, isang magandang mukha ang ipinakita na may hitsura ng period, namumula na parang may pahiwatig ng kalungkutan, tulad ng kurtina Claire, ito sa panaginip sa. Ang kanyang mga mata ay may pagnanasa at parang may gusto siyang sabihin, ngunit sa huli ay namula at sinabing, Nico, gaano katagal na ba mula nang ilabas mo ang iyong pisikal na pagnanasa? Gusto mong samantalahin ang pagkakataon na mangmolest siya ng isang tao dahil walang tao sa dormitoryo. Pagkatapos ay pupunta ako at isasara muna ang pinto at bintana. Oh Diyos ko! Napatulala si Nico, ang mukha ng hindi makapaniwala, isang subo ng lumang dugo ang halos bumulwak. Ano ang ibig sabihin nito? At binabastos pabalik. Bilang isang veterano ng maraming taon ng pag-iibigan, siya ay talagang binastos ng isang 18 o 19 na taong gulang na batang babae. Nakakahiya naman sa mukha ni Nico, pero ano pa ba ang magagawa natin? Ang magandang babae na ito ay hindi tulad ng isang batang babae na sadyang hindi mahilig sa asin at mantika, malambot at mahirap kainin. Sa malambot ay sinabi niya ang isang salita upang masakal ang mga tao sa kamatayan, sa mahirap siya ang nagkusa na isara. Ang pinto at mga bintana, ikaw talaga maglakas loob upang sirain ang mga bulaklak sa batang babae dormitoryo ay hindi maaaring. Sinabi ito ni Claire matapos ang isang pares ng mga mata na umaagos na walang katapusang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Nico, na parang naghihintay na kumilos si Nico. Talagang nasa dilema si Nico, at nagkataon na sa puntong ito. Tic-tac-toe. Tumunog ang walkie-talkie sa katawan ni Nico, kinuha ni Nico ang walkie-talkie para sagutin ito, at agad na nagmula sa loob ang boses ni Barry, Hello, is this Nico? Barry, ako ito. Anong nangyayari? Nico, hinahanap ka ni Miss Martino. Sa tono ng boses ni Miss Martino, parang may urgent. Kung wala kang gagawin, pumunta ka sa opisina ni Miss Martino. Tinanong ako ni Miss Martino, Barry, alam mo ba kung tungkol saan ito? Hindi ko alam. Hiniling sa akin ni Miss Martino na ipaalam sa iyo na pumunta sa kanyang opisina at nakontak kita kaagad. Mabuti. Tapos pupunta ako dyan ngayon. Nagsalita si Nico at tinapos ang tawag kay Barry. Tumawag si Miss Martino, mauna na ako. Tumingin si Nico kay Claire at sinabing, Bye! Magkikita pa tayo, huwag kang mag-alala. Ngumiti ng nakakaloko si Claire. Ano ang ibig mong sabihin ng relieved? Hindi maipaliwanag na nakita si Nico, na tila hindi siya makaalis sa ayos ng ginawa niya. Ang faculty building. Umakyat si Nico sa ika-5 palapag at nakarating sa harap ng opisina ni Kay.
Kumatok muna si Nico sa pinto, at pagkasagot ay huminga siya ng malalim, inayos ang posturya, saka tinaas ang ulo, na may ngiti sa labi na sa tingin niya ay pinakagwapo, habang itinulak ang pinto papasok. Pakiramdam niya ay tungkulin niya at kailangan niyang magpakita ng isang graphic na malamodelong imahe ng lalaki para sa propesyon ng seguridad, para mapabilib sa magandang prinsipal na siya ang pinakagwapong security guard na nakita ng Oxford University. Miss Martino, gusto mo ba akong makita? Pumasok si Nico at nakangiting nagsalita. Nang tumitig siya sa harap ng mga mata, halos hindi lumabas ang nosebleed. Lamang upang makita ang magandang punong guro na nakatayo sa harap ng kanyang mga mata, mga braso sa harap ng dibdib singsing, ang poster na ito na parang siya ay nalulula, kaya sa mga bisig sa paligid upang hawakan ang nagngangalit na dakilang mabangis na puwersa. Nang mabigat na presyo, maaaring maibsan nito ang sarili sa ilan sa mga pasanin at pressure. Ang problema ay sa ganitong paraan, sa ilalim ng kanyang mga braso sa paligid ng dibdib, ngunit higit pa ay ang kagilahilalas na pagkakaroon ng piraso itinakda, nakaumbok at mabigat, upang ang mga tao ay tumingin sa isang sulyap ay mahirap. Nahawakan ang sarili nila. Mahusay sa sariling pagpipigil sa sarili ni Nico ay medyo mabuti, kung hindi, ang eksenang ito, kung papalitan ng ilan sa pagpapasya ng kaunti mas kaunti, ay maaaring agad na ulong puno ng dugo upang tumalon. Malamig ang mukha ni Kay, at kahit ngumiti si Nico sa kanya ay hindi pa rin nagbabago ang nagyayelong mukha nito. Nico, lumaki ka na talaga. Unang araw mo pa lang sa trabaho at napakalaking bagay na naidulot mo. Sabi ni Kay na may malamig na mukha at tono na hindi maiwasang menas. Puno ng pagkalito si Nico, naalala niya na hindi siya nag-provoke sa beauty principal she sent such a big fire in the end what is it? Miss Martino, medyo nalilito ako kung ano ang pinasok ko. Tanong ni Nico. May lakas ka pa bang magpakatanga? Sa sobrang galit ni Kay ay nagngangalit siya at sinabing, sabihin mo nga sa akin, 4 na estudyante lang ba ang binugbog mo sa harap ng paaralan? Isa sa mga estudyante ay nakoma at ginagamot pa rin sa Oxford University Hospital. Agad na namulat si Nico, kaya tungkol sa bagay na ito. Ngumiti ng matamlay si Nico at sinabing, ang mga estudyanteng iyon ay pumunta sa iyo na may masamang reklamo. Ano ang masama, sabihin mo lang sa akin kung nanakit ka. Tanong ni Kay. Tumango si Nico at sinabing, oo, inaamin ko na bugbog ko iyong 4 na brats. Pagkatapos, nagkusa silang humingi ng tawad sa akin at sa iba pang mga security guard, at naisip ko na iyon ang katapusan ng kwento. Sinong mag-aakalang babalik sila at magdemanda? Narinig ni Kay ang ibang kahulugan sa mga salita ni Nico, at sinabi niyang, ano ang ibig mong sabihin dyan? Kahit na may mali sa mga estudyanteng iyon, hindi mo sila mapupuntahan, di ba? Magdudulot ito ng napakasamang epekto. Ngumisi si Nico at sinabing, wala akong pakialam. Kung kailangan kong gawin ito muli, gagawin ko pa rin ang parehong pagpipilian hindi lamang bugbugin sila, ngunit basagin din ang kanilang mga bibig bago sila lumapit sa masama. Nico, paano ka naging bastos at hindi makatwiran? Narinig ni Kay ang gayong mga salita pagkatapos niyang magalit, nanginginig ang katawan ng galit, mabilis na paghinga, kamanghamanghang mga alon sa dibdib, ang pinong puting kamisete ay ilang mga palatandaan ng suporta. Pahina 27 Diyosa ng Bulkan. Bastos at hindi makatwiran. Nakakunot ang noo ni Nico habang nagpatuloy, Miss Martino, nakuha mo ba ang buong kwento? Ang mga mag-aaral ay inutusan umano ng ilang kalokohang si Mr. Kelly na simulan ang paggulong ng pulang carpet mula sa pangunahing kalye sa harap ng paaralan. Kapag nailunsad na ang red carpet, hindi nahahayaan ng mga estudyante na maglakad sa red carpeted na kalsada ang ibang mga estudyante at ang kanilang mga magulang na kasama nila sa paaralan. Minsang may dumaan sa main road, tinulak, nang aabuso at nagbanta. Sa araw ng pagpaparehistro ng bagong mag-aaral, hindi nila pinayagan ang mga tao na dumaan sa pasukan ng paaralan, ngunit sa gilid lamang ng pintuan, na sobrang siksikan. Hindi mo man lang nakita ang mga magulang na nagtuturo at nag-uusap noon. Natigilan ang mukha ni Kay nang marinig ang mga salita, sitwasyong hindi niya talaga maintindihan. Kung ito ay totoo, ang mga mag-aaral na iyon ay talagang bastos at hindi makatwiran, at ang hakbang na ito ay malubhang nakakaapekto sa problema sa kaayusan ng campus. Nakita ito ng mga security guard sa pasukan ng paaralan at umakyat sila para pigilan ito, nakipagtalo sa mga estudyanteng iyon at kinukumbinsi sila sa iba't ibang paraan. Anong nangyari?
Kapalit ng asong bantay, kung ayaw mong mamatay, lumayas ka, at iba pang mapang abuso at pananakot na salita. Parang kulang pa, nagkusa na rin ang mga estudyante at tinulak ang mga security guard. Wika ni Nico, palamig ng palamig ang tono niya habang patuloy, hindi ko lang gets, sinong asar ng security guard. Hindi ko maintindihan, sino ang ginawa ng mga security guard. Dumating ako sa Oxford University upang magtrabaho bilang isang security guard, para kumita ng sarili kong pamumuhay, para gawin ang aking trabaho, ngunit kailangan kong tiisin ang mga kahihinatnan ng pagiging inabuso at pagtulak. Hindi ba tao ang security guard? Wala bang dignidad ang mga security guard? Hindi ako makatingin sa malayo, kaya umakyat ako para magsalita ng ilang salita. Ako ay nakangiti sa buong oras, at sinasabi nila na ang kamay ay hindi tumatama sa nakangiting tao. Who had thought? A boy also don't know is jealous of my looks than he's handsome or what, in any case, sinuntok niya muna ako. Itong eksenang ito sa entrance ng mga nakapanood ng school ay nakita, may mga estudyante rin na nag-video nito, hindi totoo basta ang investigasyon ay makikita. Nauna akong sinaktan ng mga tao, kaya kailangan ko bang tumayo na parang kahoy na tao at ipagpatuloy ang pambubugbog. Saka sorry talaga, hindi ako ganong tao. Sinuntok ako ng iba, hindi ko siya sinuntok ng 180, naaawa ako sa mga magulang ko ang balahibo ng mga magulang, sa walang dahilan kung bakit hinahayaan kong tamaan ako ng mga tao Alam mo kung anong nangyari mamaya, binugbog ko iyong ilang mga bastos na estudyante. Siyempre, hinampas ko pa sila ng mahina, hindi pinalo hanggang kalahati ng katawan. Pagkatapos ay pinalabas ko ang mga pulang carpet na iyon hanggang sa press box, na nagpapahayag na ang lahat ay maaaring pumunta. Pinalakpakan ako ng maraming magulang ng mga estudyante, at naging masaya ang wakas, at napanatili ang kaayusan ng paaralan, isang malaking tagumpay. Well, yun naman pala, tapos na ako Miss Martino, mayroon kang tubig dito, tama. After all that talk, nauuhaw na talaga ako. Ilang saglit na natuyo ang bibig ni Nico pagkatapos niyang matapos, at kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang isang pinong coffee mug sa kanyang mesa. Siya ay agad na pumunta sa ibabaw, kinuha ito tasa ng kape, tingnan kaagad mayroong kalahating tasa ng kape, hindi alintana ng 372A sa bibig agad ibuhos. Iyon ay marahas na reaksyon ni Kai, at nagsalita siya ng mariin, ngunit huli na siya. Galam. Inubos ni Nico ang kalahating tasa ng kape sa dalawang malalaking lagok. Iyan ang aking tasa. Walang lakas na sabi ni Kay sa kanyang puso, babagsak na ang buong tao, iyon ay, sanay na siyang uminom ng tasa ng kape ang bastos na ito ay diretsyong gamitin. Tapos gusto mo pa bang uminom ng kape sa tasang ito? Medyo masarap ang lasa. By the way, Miss Martino, meron pa ba? Si Nico naman ay mukhang hindi na nabusog at nagtanong. Nagyelo ang mukha ni Kai, sumibol ang mga itim na linya sa kanyang noo, at tinitigan niya si Nico ng may matinding titig na gusto niyang putulin ito sa laki. Paano nasa ilalim ng langit ang isang walang hiyang bastard? Kumuha ng kanilang sariling mga tasa ng kape ay hindi sapat, ngunit pagkatapos ng pag-inom ito ay hindi pa rin nasiyahan, at tinanong kung mayroon. Na-addict ba siya sa pag-inom ng sarili niyang tasa? The thought of this coffee cup she often put in her mouth and lips to drink coffee, and then think of Nico's actions, medyo uminit ng konti ang pisngi niya. Kasuklam-suklam talaga ang walang hiyang bastard na yan. Tiningnan ni Nico ang mukha ni Kai at agad na naramdaman na may mali at sinabing, Miss Martino, nasabi ko na lahat ng dapat sabihin. Sa palagay ko ginawa ko ito ng may malinis na budi. Tumigil si Kay sa pag-iisip tungkol sa isyu sa tasa at sinabing, kahit na may kasalanan ang mga estudyanteng iyon, hindi mo mapapatamaan ang mga taong ganyan. Hindi mo pwedeng bugbugin ang estudyanteng ganyan. Nawalan ka pa ng malay na estudyante. Kapag nakatagpo ka ng isang bagay na tulad nito, dapat mong iulat ang sitwasyon sa iyong mga nakatataas at ang paaralan ay papasok upang mahawakan ito. Ang sitwasyon ay apurahan, at sa oras na pumasok ang paaralan, huli na ang lahat. Kung ganoon, kailangan ko bang tumayo at hayaan ang mga lalaki na bugbugin ako, naghihintay na dumating ang paaralan at bigyan ng hustisya? Tanong ni Nico. Saglit na hindi nakaimik si Kai, kung ganoon nga, alam niyang may kasalanan ang mga estudyanteng iyon, masyadong mayabang at hindi makatwiran. Gayunpaman, ang isyu ng pambubugbog sa mga mag-aaral ay talagang masyadong sensitibo at dapat na iwasan hanggat maaari. Nico, alam kong hindi ikaw ang may kasalanan.
Ngunit sa hinaharap, kapag nakatagpo ka ng mga ganitong bagay, hindi mo ba ito magagawa? Nasaan ang ipinangakong birtod upang kumbansihin ang mga tao? Sabi ni Kay nang walang magandang katatawanan. Tumawa si Nico at sinabing, nakasalalay din sa target ang pagkumbinsi sa mga taong may kabutihan. Nakakaapekto lang sa imahe ng paaralan ang pagkakaroon ng mga ganitong bastos na estudyante. Ang ganitong uri ng mga mag-aaral ay hindi maaaring turuan ng kabutihan, utang nila ang isang pambubugbog upang mapagtanto nila ang kanilang mga pagkakamali. Tulad ng mga babae, 3 araw na walang away sa kwarto. Nico, ano ang ibig mong sabihin sa mga sumunod na salita? Kay exasperated and up again face black. Mabilis na ngumiti si Nico, Miss Martino, calm down. Hindi kita pinag-uusapan, gumagamit lang ako ng analogy. Ibig kong sabihin, bilang subordinate ni Miss Martino, tiyak na manggenguna ako kay Miss Martino at magiging handa ako, hindi manggahas na pumunta sa kanluran. Ang unang hakbang sa paglalagay ng tubig sa bathtub, pagkatapos ng paghuhugas ng inisyatiba na ipadala upang magpalit ng damit. Tama na, ikaw bastos, sinong nagtanong sa iyo na bantayan ka kapag natutulog ka? Sino ang nagsabi sa iyo na maglagay ng tubig sa shower at magpadala ng mga damit? Walang hiya ka talaga. Simpleng galit at inis na sabi ni Kay, ikaw, lumayas ka na, nakalimutan na ang usapin ngayon, pero kapag nangyari ulit ang ganito, bawal kang gawin ng walang pahintulot, lahat ay malulutas ng paaralan. Miss Martino? Ang mga salita ko ngayon lang talaga nagmula sa puso, isang piraso ng katapatan sabi ni Nico. Ikaw bastos ka, aalis ka ba? Ako, bagsak kita ng bully hanggang mamatay. Ang magandang punong guro, na galit, ay tumingin sa paligid sa kanyang mga mata at sa wakas ay pinulot ang isang tumpok ng mga papel mula sa kanyang mesa, na mukhang ay dudurog niya ang mga iyon patungo sa ulo ni Nico. Tiningnan ni Nico ang sitwasyon, how dare he be slow. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas. Sa totoo lang, hindi katakataka na sabihin nila na ang magandang prinsipal ay isang diyosa ng bulkan, ang ugali na ito ay talagang sobrang irritable, paano ako magpakasal sa hinaharap? Pahina 28 unang pagkikita sa iyo. Jingle bells. Pagkaalis pa lang ni Nico, tumunog ang telepono sa desk ni Kay. Siya ay galit pa rin, at hindi ko alam kung paano, sa sandaling nakita niya ang bastard na iyon, ang galit ng kanyang puso ay hindi isang lugar na darating, ngunit pakiramdam lamang na ang dalawa ay ipinanganak na magkalaban, apoy at tubig na hindi magkatugma. Hindi ito, ngayon lang bumisita ang bastard at nagawang asar ulit. Ang taong ito ay hindi lamang walang kahihiyang kinuha ang kanyang tasa ng kape hindi para sabihin, kundi pati na rin ang isang mesa ng tinatawag na katapatan, sabi ng isang bantay ng pagtulog, oras ng paliguan na naghihintay. God! She really can't imagine kung gaano kakapal ang balat ng isang lalaki para magsabi ng mga ganyang kaiyahiyang salita. Nang tumunog ang telepono, huminga ng malalim si Kay para pakalmayan ang iritasyon sa kanyang puso, lumapit siya at kinuha ang telepono at sinabing, hello, sino ito? Kay, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi maganda ang pakinggan, parang hindi maganda ang tawag ko dito. Isang magandang boses na parang sirang Jade Phoenix cry ang nanggaling sa phone, itong boses lang, sapat na para mabaligtad ang mga tao. Natigilan muna si Kay, hindi niya napigil ang abutin ang kanyang noo, tila ngayon ay galit ang lalaki na hindi maganda ang buong tao, agad siyang ngumiti at sinabi, kaya ito ang sikat na unang diyosa ng Shanghai Dear Sally, bakit nagkaroon ka ng oras para tawagan ako? Habang nagsasalita siya, umupo si Kay sa swivel chair sa likod ng desk, ang kanyang magandang jade na mukha ay umaapaw sa isang ngiti, sa pagkakataong ito ay mayroon siyang 1,000 alindog, na naglalabas ng nagbabaga at kaakit-akit na alindog, at ito ang tunay na bahagi niya mainit. Madamdamin, walang habas, flamboyant, at lubhang mapang-akit at mapanokso. Kababalik ko lang, medyo busy na, humarap sa mga gamit ng kumpanya. Akala ko matagal na kitang hindi niyayaya sa dinner kaya tinawagan kita. Ikaw, kumusta ka na? Don't mention it, sobrang busy ko rin lately. Darating ang mga bagong estudyante sa susunod na mga araw, at marami pang susunod na gagawin. Gayun din, halos nakalimutan ko na ang katapusan ng buwang ito ay ang oras kung kailan magsisimulang mag-aral ang mga bagong estudyante. Oaks Hire. Ang punong tanggapan na gusali ng Su-Group, ang 36 na palapag, ang opisina ng chairman, isang napakaganda, walang kapintasan, magandang babae na may hawak na cellphone, nakangiti.
Nakaupo siya sa isang komportableng malambot na upuan, ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay parang diyosa ng Athens sa taas, marangal na hindi dapat lapastanganan. Sa pag-uusap, ang kanyang mga mata ay parang tubig sa taglagas, at ang kanyang mukha ay kasing dalisay at walang kapintasan gaya ng jade, at ang kanyang buong pagkatao ay parang isang napakakintab na batong hiyas. Kung nandito si Nico, magugulat na lang siya dahil kilala niya ang babaeng ito, ang babae niya at apat na Dragon Shade Fighter na nagbuwis ng buhay para iligtas noong isang buwan si Sally. Sally, nasa labas ka ng bansa kanina ha? Paano noong bumalik ka? Tanong ni Kaylee. Oo, pagkabalik mula sa isang paglalakbay sa ibang bansa, ang unang pakiramdam ay haggard sa katawan at isipan. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito kapag nagkita tayo. Siya nga pala, kapag sinagot mo ang telepono hindi tulad ng nakasanayan mo Posible bang makatagpo kung ano ang mahirap? Parang galit na galit ang itsura. Huwag na nating pag-usapan, ang galit na dinanas ko ngayon ay higit pa sa nakaraang 20 taon, at ngayon kapag naaalala ko ang bastos na iyon, galit pa rin ako na hindi ako makapaghintay na kainin siya. Ha! Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa paaralan lahat kayo ay kulog at kidlat, nagsasabi ng isang bagay o iba pa, walang nang ahas na guluhin ka. Anong uri ng tao ang naglalakas loob na manggulo sa iyo? Hindi napigilan ni Sally ang mapangiti at medyo curious na nagtanong. Sabi ni Kay na may halong galit, hindi yan si Nico Bastard. Hindi rin alam ng taong ito kung anong background, inirekomenda ni Mr. Wilson na pumasok sa paaralan bilang isang security guard. Ito ay kahit na, ang paaralan ay talagang gumawa ng isang pagbubukod upang bigyan siya ng isang silid na tirahan, ang aking bamboo residence na katabi ng silid, direkta sa akin ay naging kapitbahay. Hindi naman masyado diba? Ano bang masama sa pagiging kapitbahay mo? Sally, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, hindi mo alam kung gaano kawalandiya at kasuklam-suklam ang lalaking iyon. Dumiretso siya sa loob ng bahay ko at pinahiga ako sa kama. Siyempre, walang nangyari sa huli, pero ganito rin ang karanasan kung ikaw, magagalit ka na gusto mong pumatay ng tao. Bakit parang bata pa sa akin? Kay, hindi ka naman nagpaparamdam sa kanya Hindi ako. Ganun na ba ako ka-nymphomaniac? Inaamin kong dulot iyon ng hindi pagkakaunawaan ko sa kanya. Ngunit nang maglaon, nagdulot siya sa akin ng maraming bagay. Sa unang araw bilang isang security guard, nasugatan ang mga estudyante sa paaralan, ang ugat ng usapin ay talagang ang mga mag-aaral ang may kasalanan noong una. Ngunit ang mga bagay tulad ng pinsala sa mga mag-aaral ay maaaring malaki o maliit, isang mahinang paghawak, ang paaralan ay nahaharap sa maraming presyon. Kaya nga sabi ko balisa ako, binugbog niya yung mga tao tapos tinapik-tapik niya, kailangan ko pang harapin ang likod ng mga bagay para sa kanya, pagod talaga. Medyo dominante pa yata itong security guard na ito. Bakit pakiramdam ko ikaw at siya ay parang isang masayang mag-asawa? Sally, hindi mo lang ako tinutokso, ang impyerno sa kanya ay kawalan ng katarungan, alam lang ng bastard na ito na gastusin lang ako. At least meron kang makakapagpagalit sa iyo, hindi masyadong boring ang buhay na ito, hindi katulad ko, maluwag at maliwanag na opisina ng chairman, bahagyang napabuntong hininga si Sally, paunti-unting lumiliit ang boses ng mga huling salita, ngunit hindi rin. Alam ang pangalan ng isang tao, isang malawak na dagat ng mga tao ay hindi mahanap, na parang hindi siya nagpakita. Paunti-unting lumiliit ang boses ni Sally sa kanyang likuran, at hindi talaga marinig ni Kay sa pamamagitan ng telepono, kaya hindi niya naiwasang magtanong, Sally, ano bang sinasabi mo? Hindi kita marinig. Wala lang. Sa sobrang busy mo, hindi na kita guguluhin. Hahanapin ulit kita kapag naging busy ka na. Nakangiting sabi ni Sally. Okay, so let's do that for now. Nagsalita ang tagiliran ni Kay at saka in-end ang tawag. Ibinaba ni Sally ang kanyang telepono, at nang tumingin ang kanyang mga mata sa harapan, agad siyang naakit sa isang bagay na nakaupo sa isang detalyadong kahon sa desktop, ito ay isang slug. Nang makita ang warhead na ito, ang mga titig sa kanyang mga mata ay naging malambot, ang mga pag-iisip ay umaanod din, na parang bumalik sa isang buwan na nakalipas, sa rainforest na iyon na puno ng krisis, ay sumunod din sa likuran ng lalaki, kahit na ang krisis sa paligid niya ngunit ang kanyang puso ay hindi pa nagagawa. Init at katigasan. Parang muling umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang mahina ngunit kalmadong boses ng lalaki. Isuot mo. Maaaring hindi ito masarap, ngunit hindi ito masyadong masama para mamatay ka sa gutom.
Ito ay isang larangan ng digmaan, hindi isang laro. Kahit ngayon ay bumalik sa lungsod, malayo sa lahat ng panganib, ngunit hindi pa rin niya makakalimutan ang lalaking iyon, hindi makakalimutan ang mainit at solidong pakiramdam na naramdaman niya mula sa lalaking iyon. Ngayon, ang tanging bagay na maaari niyang ilagay sa kanyang isip ay ang ulo ng bala na ito. Iniunat niya ang kanyang maputi at payat na kamay at hinawakan ang slug sa kanyang palad, marahan itong hinaplos na para bang ito ang pinakamahalagang regalo niya sa mundo. Noong una siyang nagising mula sa kanyang pagkawala ng malay, nakita niya na ang lalaking ito ay nagpapagaling sa kanyang sarili, kinuha ang slug na ito mula sa kakilakilabot na sugat sa gilid ng kanyang baywang at itinapon ito sa lupa. Pumwesto siya at dinampot ito, mahigpit na hinawakan sa kamay hanggang sa maibalik niya ito. At pagkatapos ay escorted ang lahat ng mga paraan pabalik sa paraan, siya paulit-ulit na nagtanong sa likod upang suportahan ang pagliligtas ng mga sundalo, ang pangalan ng lalaki, pagkakakilanlan, impormasyon at iba pa, ngunit hindi makakuha ng anumang mga sagot. Dahil sa pagiging confidential, na tanging ang mandirigma lamang ang nagsiwalat sa kanya, ang lalaki ay may pangalan Lord Magnus. Matapos bumalik sa lungsod, hindi pa rin siya sumuko. Noong nakaraang buwan, pilit niyang inusisa ang lalaking ito sa iba't ibang channel at network na mahahanap niya. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa ring resulta. Sa pamamagitan ng buhay at kamatayan, maaari itong mayukit sa puso. Sa bahaging iyon ng paglalakbay sa pagtakas, itong lalaking ito sa sandali ng kagipitan, paulit-ulit na may laman at dugong nakaharang sa kanyang harapan, kahit na ang tama ng bala, sableng sumaksak sa katawan, hindi siya umatras ng kalahating hakbang, ang ligtas na puwang sa likod niya, nakanlungan ang kanyang kalagayan. Sa tuwing naaalala niya ito, nalulungkot siya. Bago iyon, hindi pa niya nakilala ang isang lalaki na maaaring maging mapanghamon para sa isang babaeng hindi niya kilala at napakadesperadong para sa buhay at kamatayan. Dahil lang ba sa sarili mong mga tungkulin sa misyon? O may ibang kahulugan ba ito? Hindi niya alam, gusto niya lang mahanap ang lalaking ito, kahit na pagod na ito habang buhay, gusto niyang magpasalamat sa harap niya, gusto niyang makita ang mga sugat sa katawan nito, kung natahimik na ito. Kaya lang, magkakaroon pa kaya ng ganitong pagkakataon sa buhay na ito. Medyo natarante si Sally, tumayo siya at bumulong sa kanyang hininga, nasaan ka? Paano kita mahahanap? Sa buhay na ito, magkikita pa ba tayo? Nakasuot siya ng silver-white professional suit, na binabalangkas ang mga kurba ng matangkad at balingkinitan. Ang kanyang katawan ay tila sa pamamagitan ng perpektong gininto ang ibig sabihin, na parang ito ay perpekto sa sukdulan. Naglakad siya papunta sa floor-to-ceiling window at tahimik na nakatayo, nakatingin sa labas ng bintana ngunit walang anumang focus. Ang gayong perpektong figure, na hindi nakaharap sa bintana, ay isang malungkot na kalungkutan, tanging ang bulong na umaalingaw-ngaw sa malambot na multo, ay tila nagsasaad ng isang eksena ng nakaraan. Pahina 29 hindi basta-basta tumutulo ang luha ng isang lalaki. Ako. Ang araw ay lumulubog sa kanluran. Ang kinang ng gabi ay sumasalamin sa kalangitan, na sumasalamin sa pulang dugo. Tapos na ang araw, at natapos na ni Nico ang kanyang unang araw sa trabaho, at naglalakad siya sa direksyon ng Bamboo Residence. Kinailangan niyang bumantong hininga na ang paaralan ay talagang masyadong makatao, na nagbibigay sa kanya ng isang magandang kaayusan sa pabahay, na nagligtas sa kanya mula sa paghahanap ng apartment sa labas nang siya ay unang dumating. Higit pa rito, ang katabi ay ang magandang prinsipal, wala sa gabing gumagalaw ng isang maliit na bangko na mauupuan sa likod bahay, ang magandang punong guro ay bumati upang pag-usapan ang mga mithiin sa buhay, pag-isipan ay napakahusay. Habang naglalakad pabalik sa Bamboo Residence, binuksan ni Nico ang kanyang bahay at pumasok. Medyo mapurol pa rin ang itsura ng bahay, binuksan ni Nico ang pintuan sa likod bahay, at nagkataon na naglakad din papunta sa likod bahay para humayhit ng sigarilyo at umihip ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nakagawian na tumingin patungo sa kaliwang bahagi ng likod bahay, isang tingin sa ilalim ng pagkabigo, aktual na nakita ang orihinal na kaliwang bahagi ng patio sa pagpapatuyo ng mga mabulaklak at kilalang-kilala na damit ay lahat ay binawi. Hindi ko rin alam kung kailan bumalik ang beauty principal para mangolekta. Hindi naman ako pinagtatanggol ng magandang principal, di ba? Kung sa tingin niya ay hindi patas, tumalikod ka at ibababa ko rin ang aking pantalon para matuyo. Bulong ni Nico sa sarili. Matapos humitit ng sigarilyo, bumalik siya sa bahay.
Kaagad pagkatapos, naalala niya ang isang bagay tulad ng kinuha ang isa sa kanyang mga luggage bag mula sa sofa, at lumabas ang isang nakatiklop na papel mula sa ilalim ng luggage bag. Inilatag ni Nico ang papel, at may isang linya lamang dito, Room 302, 5 Cleveland Square 65 West 66th Street, Oakshire. Nang makita ang address na ito, ang orihinal na kalmado na mukha ni Nico ay lumitaw, isang uri ng malungkot na alaala sa pag-agos. Ang kanyang isip ay automatikong kumikislap ng ilang mga imahe, na tila ang masigla sa pagmamalaki na boses ay muling umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Si Nico, kakausap lang ng parents ko sa phone, they are in good health. Although hindi sila nag-reveal ng sobrang emotion na miss ako sa phone, pero ramdam ko, nami-miss ako ng dalawang matanda sa bahay. By the way Nico, nabanggit ka rin nila, haha, mainly the main reason is madalas ko silang kausapin about Nico you. Nico, sabi ng kapatid ko, nakuha niya ulit ang top spot sa school sa exams niya and I'm really so excited. Napakabait at maunawain ng ate ko, proud na proud ako na magkaroon ng ganyang kapatid. Nagigilty lang ako na hindi ako makakasama sa kanya at alagaan siya para protektahan siya at ibahagi ang saya sa buhay niya. Nico, kapag natapos na ang misyon na ito at nakalib ka na, samahan mo ako sa Oakshire at bisitahin ang bahay ko. Ang aking mga magulang ay palaging naghihintay na makita ka, dahil lagi kong sinasabi na sa hukbo Nico ay palagi mo akong inaalagaan at tinatrato akong parang tunay na kapatid. Sa pag-iisip, medyo namumula ang mga mata ni Nico, hawak ang papel, bumulong siya, Jimmy, pumunta si Nico sa Oakshire, ngunit wala ka na doon. Di ba sabi mo dadalhin mo ako sa bahay mo bilang bisita pagkatapos ng misyon? Bakit hindi ka nagtagal sa dulo? Ang puso ni Nico ay parang tinamaan ng isang malakas na suntok, at nakakatusok ito ng hindi karaniwan. Ang address na ito ay ang address ng tahanan ni Jimmy. Sa simula ng Project Amazon, tumawa si Jimmy at sinabing nakipag-appointment siya kay Nico na bumalik sa Oakshire nang may bakasyon pagkatapos ng misyon na ito upang makita ang kanyang mga magulang at pamilya. Sinong mag-aakala na pagkatapos ng Project Amazon ay nahiwalay na si Jimmy sa mundo? Hinding-hindi makakalimutan ni Nico, sa Amazon Rainforest, natagpuan niya ang katawan ni Jimmy nang nahaharap sa isang lugar ng pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kalungkutan at tahimik ay magkakasama ang lahat ng mga pagkasira, ngunit ang nakita niya ay ang mukha ni Jimmy na puno ng usok sa wakas ay nakabalangkas sa mukha ng determinasyon at walang pagsisisi, tulad ng sa nakaraan bilang determinado at hindi sumusuko. Jimmy, kasalanan ni Kuya kung hindi kanya inilabas ng buhay. Ngayon, tinupad ni Kuya ang kanyang pangako at nakipagkita sa iyong mga magulang. Jimmy, rest in peace. Bagamat wala ka na, pero hanggat may hininga pa si Kuya, siguradong aalagaan niyang mabuti ang mga magulang mo na para bang sa kanya na sila. Huminga ng malalim si Nico at pinakalma ang mga emosyong bumabalot sa kanyang puso, at pagkatapos niyang magpalit ng isang set ng damit, lumabas siya. Pagkatapos maglakad palabas ng paaralan, sumakay si Nico ng taxi at nagtungo sa kapitbahayan ng Chengrong kung saan nakatira ang mga magulang ni Jimmy. Sa hapon, bandang 6:30 p.m. Isang taxi ang huminto sa Clearwater Street at pagkatapos ay bumagal sa paghinto sa harap ng isang lumang kapitbahayan. Bumaba si Nico mula sa kotse, bitbit ang ilang mga regalo gamit ang dalawang kamay, tumangala siya at nakita ang distrito ng Chengrong, na isang napakatandang distrito. Ang pinakamataas na palapag ng distrito ay 6 na palapag, ang mga dingding ng gusali ay may batik-batik, dala ang mga bakas ng mahabang taon. Mayroong ilang mga ligaw na bata na naglalaro ng soccer sa block na ito, na may mga ngiti sa kanilang maliliit na mukha. Naisip ni Nico na ilang taon na ang nakalipas, noong bata pa si Jimmy, hahabulin at paglalaroan din niya ang mga batang ito sa block na ito, di ba? Huminga ng malalim si Nico habang naglalakad sa maliit na lugar, natagpuan ang ika-5 gusali at pagkatapos ay pumasok. Walang elevator sa lumang kapitbahayan na ito, kaya kailangan mong umakyat sa hagdan. Lumakad hanggang sa ika-3 palapag, tumayo sa harap ng pinto ng silid 302, maraming gustong kumatok sa pinto, ngunit naramdaman ang braso na nagdadala ng 1,000 libra ng presyon tulad ng naantala sa pagkatok sa pinto. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga magulang ni Jimmy. Pagkaraang tumahimik sandali, huminga ng malalim si Nico at tuluyang kumatok sa pinto. Katok, katok, katok.
Matapos ang tunog ng katok, ilang sandali pa ay bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang matandang nakasuot ng simpleng damit, medyo matanda na siya, ang mga templo ay namutla, ang kulubot sa mukha ay parang kutsilyong inukit ng malalim. At malinaw. Ang kanyang mga tampok ay halos katulad ng kay Jimmy, ngunit ang lumang mukha ay parang nasa 60s na. Pero ayon sa pagkakaintindi ni Nico, nasa 56 na taong gulang pa lamang ang ama ni Jimmy. Nang makita ang matanda, nagsalita si Nico at nagtanong, "Ikaw si Tito Bradley, tama ba?" "Binata, ikaw ba?" Tumingin si Bradley Page kay Nico sa harap niya, at sa isang malapitang pagtingin, isang pahiwatig ng pagkagulat ang lumitaw sa matandang mukha na iyon, na parang may naalala siya, ngunit hindi siya sigurado sa mukha. "Uncle Bradley, Nico ang pangalan ko, kasama ako ni Jimmy." Nagmamadaling sabi ni Nico. "Nico?" Binasa ito ni Bradley. Bigla siyang natauhan, isang matandang mukha ang kumikinang, tuwang-tuwa at masaya ang tono ng boses, ikaw si Nico. Akala ko kamukhang kamukha mo ang litrato, ikaw pala si Nico." Tuwang-tuwang inimbitahan ni Bradley si Nico sa loob ng bahay habang sumisigaw patungo sa isang silid, "Marion, lumabas ka at tingnan mo kung sino ang nandito, bilasan mo." "Bradley, sino ang nandito? Tingnan mo kung gaano ka nasasabik." Isang malumanay na boses ang tumunog, at pagkatapos ay isang silid, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na babae, siya ay mukhang maamo, isang hitsura ay isang banal na babae, ngunit siya rin ay may aktwal na edad ay hindi tumutugma sa lumang saloobin. Lumabas si Marion Page at nakita rin niya si Nico, nakatingin sa mukha ni Nico, natigilan din ang mukha nito, pagkaraan ng ilang beses na pagmasdan ay medyo hindi sigurado at sinabing, ikaw. Siya si Nico, ang Nico Jimmy na laging sinasabi sa atin. Nakita na natin ang mga larawan, hindi ba? Ang pagkakaiba lang ay sa mga larawan ay nakasuot ng uniforme ng militar si Nico, ngunit ang hitsura at lahat ay eksaktong pareho. Si Bradley sa gilid ay mahirap nang itago ang kanyang excitement. "Nico? Oo, ikaw talaga? Nico. Dali, upo ka." Excited din si Marion, ngumiti siya, masiglang binati si Nico, ang tono ng ugali na iyon, hindi naman si Nico bilang bisita, kundi isang pangkalahatang tingin sa sarili nilang mga anak. Nang makita ang eksenang ito, sumakit ang ilong ni Nico at isang hindi maipaliwanag na emosyon ang agad na dumaloy sa kanyang puso. Pahina 30 hindi basta-basta tumutulo ang luha ng isang lalaki. Ay. Bradley Marion couple appeared very cordial to Nico, not treated Nico as an outsider, they warmly greeted, let Nico in the seat, while Bradley is also making tea. Umupo si Nico at itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan ang silid, hindi kalakihan ang bahay, mga 70 metro kwadrado, mga muebles at kasangkapan ang mga ito ay mukhang luma na, tila napakasimple. Makikita rin sa hindi mayaman ang buhay ng pamilya Bradley. "Nico, halika at uminom ng tsaa. Hindi ko talaga inaasahan na nandito ka. Palagi kong naririnig na binanggit ka ni Jimmy noong nakaraan, at nakita kita sa mga larawang ipinadala niya pabalik. Hindi man lang kita nakilala nang bigla kang sumulpat sa pinto." Nakangiting sabi ni Bradley. "Nico, anong buhay mo pagdating sa Oxfire, hindi ka pa nakakapaghapunan, di ba? Umupo muna kayo ng Tito Bradley mo at mag-usap, kukuha ako ng pagkain, at sa bahay kakain ngayong gabi." Nakangiti rin sabi ni Marion. "Tita Marion, hindi na kailangang magmadali." Nagmamadaling nagsalita si Nico, na nakaharap sa dalawang ito, mayroon siyang 1,000 salita, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa pagtatapos, huminga siya ng malalim at dahan-daang sinabi, "Tito Bradley, Auntie Marion, noong nasa hukbo ako, nangako ako kay Jimmy na sasama ako sa kanya upang bisitahin kayong dalawa sa Oxfire, ngunit si Jimmy ay..." Sa puntong ito, huminto si Nico, hindi niya alam kung paano magpapatuloy. Kinailangan niyang kumuha ng litrato mula sa kanyang katawan at sinabing, "Ito ay larawan ni Jimmy bago siya namatay sa misyon, ibinalik ko ito." With that, inabot ni Nico ang litratong ito kay Bradley. Tiningnan ni Bradley ang larawan ay isang binata na nakasuot ng unipormeng militar, magiting na tindig, sumaludo, matatag na titig, matino ang mukha at determinado, ang parisukat na mukha ng isang sundalo ang lahat ng kabalintunaan at lakas ng loob. Ito ay walang iba kundi si Jimmy Page, ang kanilang anak. Jimmy.
Tiningnan ni Bradley ang larawang ito, hindi na makontrol ang sariling emosyon, pula ang mga mata, ang maulap na lumang luha sa mahinang pag-usbong. Jimmy, anak ko. Hindi mapigil ang humagulgol si Marion, inaabot ng marahan si Jimmy sa larawan, ang tahimik na paghikbi ang pinakamasakit. Isang buwan na ang nakalilipas, nang dumating ang masamang balita, sila ay nalulungkot na, at kahit na lumipas ang isang buwan, at pagkatapos ay naaalala ang kanilang anak, ang kalungkutan sa kanilang mga puso ay hindi nabawasan ng kalahati. Gayunpaman, maaari lamang nilang iwasang isipin ang kanilang anak, ngunit hindi pa rin naghihilom ang madugong peklat sa kanilang mga puso. Sa pagkakataong ito ay lumapit si Nico, muli nilang naalala ang kanilang anak, muling lumabas ang pighati na pinipigilan sa panahong ito. Halos hindi mailarawan ng 1,000 salita ang sakit ng mawalan ng anak. Poof! Napaluhod si Nico sa magkabilang tuhod, humarap kay Bradley at Marion, iniyuko niya ang kanyang ulo, namamaos ang boses at nagsisisi, Tito Bradley, Auntie Marion, pasensya na po, ang incompetence ko, hindi ko na maibalik ng buhay si Jimmy. Kabiguan ko na alagaan si Jimmy, nabigo ko siya, pasensya na. Nico, bumangon ka, bumangon ka. Nagmamadaling bumangon si Bradley matapos itong makita, inabot niya para tulungan si Nico, hinayla siya at sinabing, sabi ko anong problema mo bata? Hindi mo kami ginawang masama, sa kabaligtaran, iniisip namin ang iyong kabutihan. Nico, bumangon ka? Maupo ka? Maupo. Hinawakan din ni Marion ang braso ni Nico, parang nabulunan pa rin siya, pagkatapos panasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, nagpatuloy siya, ang pinakakausap namin ni Jimmy sa telepono. Nakipag-usap tungkol sa iyo. Sabi ni Jimmy, para ka daw sa biological big brother niya, ingatan mo siya para tulungan siya, tinuruan siya ng maraming bagay, sabi niya ang pinaka-hinahangaan ay ikaw. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa mga customer nito. So, hindi mo kami ginawa ng mali. Nico, alam ko kung ano ang nasa puso mo, kaya kailangan kitang payuhan na mabuti, dapat wala kang kasalanan at psikolohikal na pasanin sa sakripisyo ni Jimmy. Ibinuko ni Bradley ang kanyang bibig, tumingin siya kay Nico, sinabi sa seryosong tono, wala na si Jimmy, ikaw Auntie Marion and I are really very sad, but we do not blame anyone. Kami ay nagdadalamati, ngunit sa aming mga puso kami ay ipinagmamalaki at ipinagmamalaki. Dahil si Jimmy siya ay isinakripisyo para sa kanyang bansa, siya ay nakipaglaban para sa kanyang bansa, namatay sa labanan, ito ay isang sundalo kaluwalhatian ng isang sundalo. Kung si Jimmy ay isang deserter sa larangan ng digmaan, nakaligtas siya. Kung ganun, kahit bumalik siya ng buhay, pag may mukha siyang pumasok sa bahay ko, itatapon ko siya ng walis. Ni hindi ko nga kilala ang ganyang anak ng deserter. Pero hindi si Jimmy, hindi siya naging deserter, namatay man siya, nalulungkot kami, pero ipinagmamalaki siya ng puso. Siya ay katulad ng hindi mabilang na mga sundalo ng bansa na lumalaban sa frontline, tulad ng mga namatay sa frontline ay pareho, sa kanilang mga laman at dugo, itinayo ang Great Wall of Blood, na nagpoprotekta sa kapayapaan ng milyon-milyong maliliit na pamilya. May anak akong ganyan, proud na proud ako. Hinawakan ni Bradley ang kamay ni Nico at nagpatuloy sa pagsasalita. Isa akong lalaki na hindi gaanong nag-aral, wala akong masyadong alam. Anak ko si Jimmy, at nalulungkot ako na wala na siya. Pero alam kong hindi niya pinahiya ang pamilya Page, at maaalala siya ng bansa at ng mga tao. Sabi ni Marion habang nagpupunas ng luha. Talagang maaalala siya ng bansa. Huminga ng malalim si Nico, at isang mainit na agos ng emosyon ang dumaloy sa kanyang puso. Bradley at sila ay masyadong bukas isip, at hindi sisihin sa kanya kalahati, ngunit ang higit pa kaya, Nico, puso na dama mas nagkasala, kung Bradley at sila scolded sa kanya ng matindi, ang kanyang puso sa pakiramdam ng kaunti. Uncle Bradley, Auntie Marion, Jimmy is gone, but he will always live in my heart. Ang kanyang kabanalan ay ibibigay ko sa kanya, ituturing ko kayong dalawa na parang mga magulang na dapat parangalan. Sabi ni Nico. Nico, ito. Ngumiti sina Bradley at Marion at natigilan ang mga mukha nila, nagkatinginan sila at parang hindi makapaniwala. Tinatrato ako ni Jimmy na parang sarili niyang kuya, kaya kung ganoon, bakit hindi ko kayo tretuhin na parang sarili kong magulang? Ang mga tropa ay tungkol sa tunay na kapatiran, at ang mga magulang ng bawat isa ay kanilang sariling mga magulang. Sabi ni Nico.
Hindi mapigil ang mapangiti ni Bradley, sobrang naantig ang kanyang puso kaya patuloy lang niyang tinapik ang kamay ni Nico at sinabing, good boy, good boy. Wala na si Jimmy at may Nico kami, ako, masaya talaga ako. Ngumiti pabalik si Marion. Bradley at Marion puso ng kalungkutan bahagyang hinalinhan ng isang pulutong, sa isang kahulugan, Nico ay sa halip na Jimmy na nirahan sa kanilang tabi, higit pa o mas mababa ay maaari ring mabawasan ang kanilang sakit ng pagkawala. Ding dong! Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang doorbell. Natigilan ang mukha ni Bradley, at pagkatapos ay sinabi niya, malapit na mag-alas 7. Marion, tignan mo mukha mo may bahid pa ng luha, panasan mo tapos pumunta ka sa pinto, wag mong hayaang may makita si Cillian. Hindi mo lang ako pinag-uusapan, ginagawa mo rin. Ayusin mo ang emosyon mo, ako na ang magbubukas ng pinto. Ibinuko ni Marion ang kanyang bibig at tumayo siya at naglakad patungo sa pintuan. Cillian. Agad namang nag-react si Nico na dapat ay kapatid ni Jimmy pabalik, naalala niya ang pangalan ng kapatid ni Jimmy ay Cillian Page.